Denise Zamboanga! Denise Zamboanga takes home championship gold. Denise Zamboanga, the interim atomweight mixed martial arts. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Sports Commission. Looking for the best deals? Head to Robinson's Department Store, your one-stop shop for daily essentials and unbeatable savings. Don't miss out. Shop now. Denise, nung nagsimula ka sa MMA, talagang sa pananaw mo, kaya mo maging world champion? Nung nagsimula po ako sa itong career na to, sa MMA, una ko lang po talagang inisip is, hindi ako pwedeng sumali sa MMA nang hindi ako magiging champion. Okay. Paano mo na-sustain yun? Kasi over the last 5 years, di ba, nagkanda beating yung pagiging world champion mo. Hindi ka ba nagkaroon ng pagkakataon na parang, ayoko na, sawa na ako, kakahintay o pagod ka na? May point po before na dumating po yung point na I wanted to give up. Mm-hmm. Yun yung time na 2 beses ako natalo. Mm-hmm. Yun yung sabi ko na, is MMA really for me? Mm-hmm. Pero, when I encountered God, talagang yung faith ko sa Kanya, I trusted Him, yung mga will niya, talagang mas dun lumakas yung loob ko na andito na ako eh. Lahat na gagawin ko para tumaas ulit, umangat ulit, and maging world champion. Sa tingin mo, bakit ngayon parang dumadami na rin yung audience ng women's MMA? Kasi nung umpisa parang hindi pinapansin ng mga babae. Bakit ngayon nag-iba na? Sa tingin ko, mas dumadaming nagiging interest when it comes to MMA kasi una, kakaiba siya and sobrang dami na rin na nagte-training ng MMA, nagkaka-interest sa MMA. And siguro dahil din sa mga martial artists na kagaya ko, siguro somehow medyo nai-inspire din sila to train and to fight. Okay, now that you're world champion, anong goal mo para sa sarili mo? Akit ka ba sa timbang o hanggang ilang defenses ba ang plano mo? My plan po is to defend in this division. And if mag-successful yun, in God's glory, pwede po ako lumaban ng higher division. Okay, do you plan to hold more than one weight at the same time? Kasi yung iba, yun ang niraraket nila, pinagkakakitaan. Actually, sa One Championship po kasi, dalawang division lang. So, yung 115 and 125. So, medyo malayo. Opo. So, kapag medyo stable na ako and na-defend ko na ng maayos yung sa division ko, aakyat po ako ng 125. Okay, sa tingin mo, sa mga ibang contenders dyan, sino mga magiging mabigat mo na kalaban? Sa tingin ko po, sobrang dami ng magagaling ngayon. Yung generation ngayon, hindi ko alam bakit sobrang grabe na yung skills nila na lalo na daming dumarating na bago. Tapos iba't ibang country, iba't ibang skills. Kaya hindi mo masabi na sasabihin mo na kailangan mo mag-petics, ganyan. Kailangan niyo always stay ready kasi halos lahat sila magagaling talaga. Okay. Ngayon mo, napili na yung kalaban mo. How long do you study them and how long do you adapt your style para magtugma sa kanila? Siguro po at least 2 months na pag-aaralan namin yung game plan, kung paano yung galaw ng kalaban, para when it comes to actual fight, alam na namin kung paano siya dedepensahan at paano siya lalaban. Kung ikaw ang tatanungin, how many times a year would you like to fight? For me, doesn't matter. Sa akin, okay na ako sa 1, 2 eh. Kasi yung body ko need to recover din, and also my mental health, physical health. Lahat yan, hindi lang siya basta training, strength, ganyan, power. Talagang kasama din minsan yung mental health. Tsaka syempre, kailangan mag-focus when it comes to fight. May kinatatakutan ka pa ba?
yung tatay ko. Okay. May multo, hindi ka ganang vampira. Hindi naman po. Bakit? Pinapalo ka? Hindi naman po. Joke lang. Sa kinakatakutan sa kalaban, yung takot, siguro hindi siya takot. Siguro ano lang, let's say, what do you call this? Kasi halos lahat ng nasa division ko magagaling eh. So, pag-iingat na lang. Pag-iingat na lang talaga. Talagang kailangan pag-aralan mo yung kalaban, ganyan. Kasi kahit sobrang galing nung kalaban mo, kapag hindi ka naman nag-training, hindi mo naman pinag-aralan, talagang mahirapan ka talaga. Pag yung mga bata or mga bagong gustong pumasok sa MMA, tinanong ka, how do I maintain yung pagiging mabangis na fighter at saka yung pagiging feminine din, di ba? Kasi hindi naman problema sa mga lalaki. Ewan ko lang kung may lalaking feminine din dyan sa MMA. Pero yung sa'yo, paano yun? Siguro yung lifestyle lang. Siguro hindi naman pwede lagi kang matigas, di ba? Siyempre dapat kapag outside training, outside fight, you have to, to show your feminine side, girly side. Kasi syempre, parang maano rin yung mga tao na, ay, kaya rin pala niya, hindi rin lang pala siya parang mukhang lalaki lagi sa parang maganda rin nakikita talaga yung feminine side ng mga babae. Okay, anong mental process mo going into a fight? What are the things that you think about and you focus on habang umaandar yung laban? For me, ito talaga yung lagi kong iniisip when it comes to fight is I have to finish her, I have to kill her. Like, yung ko parang nagsiswitch siya eh. Kaya sinasabi ng mga ibang tao when they met me I'm different than is outside the cage and I'm really different inside the cage kasi talagang siniswitch ko yung personality ko na beast mode ganyan na I have to win. Kailangan ko lumabas ng cage ng panalo. Pero yung ganyang bangis na yan, hindi ba yan pumupuslit pa minsan-minsan pag nasa personal life mo? Pag may kinaiinisan ka, paano mo napipigilan? I have to control. And sa akin, hindi ko alam pero I cannot use it or hindi ko siya magamit when it's sa outside. Kahit gusto ko na siyang suntukin, hindi ko magawa. Ewan ko kung bakit. Parang, parang sa cage lang talaga siya lumalabas. Okay. For yourself personally, anong pa ba sa tingin mo ang kailangan mong ma-improve for your world champion? But still, ano pa ang learnings na kailangan sa tingin? Sa akin po, madami pa. Sa akin, gusto ko po mas lumakas pa yung striking ko kasi Filipino, they are known very well when it comes to hands. Kung gusto ko malaman ng mga tao na yung mga Pinay, talagang magagaling sila sa kamay. Kasi nakilala po ako na grappling sa ground po talaga. Kaya mas gusto ko na mas makilala pa ako when it comes to my striking. Okay. But if young people were to ask you, tanongin ka ng mga batang babae, halimbawa, bakit ko dapat pasukin yung MMA at not volleyball or other sports? I think kasi natural sa Filipina na we have that kind of power and strength na kaya natin na yung mga Pinoy hindi niya basta-basta gumigive up and also martial arts, we can use it when it comes to our self-defense. Talagang minsan pag nakikita ko yung mga bata na parang may mga pinapatay na bata, ganyan. Parang sabi ko, you can defend yourself when you know martial arts, basic martial arts. Kaya I wanted na may malaman kahit mga basic yung mga bata. Para kaya nila kung may mabully man sa kanila, ganyan. Kaya nalang depensahan yung sarili. Kasi ang pananaw ng tao is for attack, hindi for defense. Oo. So, alam mo, sa PE, ganyan. Basic judo, karate, pero yung taekwondo, pero yung talagang MMA mismo, parang naiilang yung mga magulang ituro sa mga bata. What can you tell them na parang hindi naman ganon yung kaso? I think they have to be comfortable lang din. Kasi yung iba, when girls, they don't want to train with boys Pero ako, I don't care if I train with boys. Kasi inisip ko talaga is mas matuto ko
And mas lumakas ako. Yung iba kasi, they are very sensitive when it comes to training with the guys. So, I think being comfortable lang talaga. And maging open-minded lang din. What would you like to happen? Anong gusto mong makita sa women's MMA dito sa Pilipinas? Gusto ko siguro makita and ma-inspire sila to train and to fight and gusto ko rin talaga na mas lumaki yung MMA lalo na sa mga babae kasi nakikita ko na sobrang dami talagang may capabilities to be world champion eh. What are the challenges pag sa entry point o pagpasok mo sa mga malalaking organization like what? I think pressure. Parang yung makikita mo kasi yung crowd sobrang dami na parang tinitignan kanila tas grabe yung sigawan, ganyan. Siyempre buong arena makikita nakaano sa'yo. Siguro yung pressure na dala-dala mo yung buong bansa, ganyan. Pero meron siyang meron siyang saya and pressure at the same time. Okay, pag halimbawa tinanong ang tao about who is Denise Zamboanga, anong gusto mong sanang masabi nila tungkol sa iyo? I wanted them to remember that Denise Zamboanga is a girl, simpleng girl, super shy girl, and nangarap na maging world champion at hindi sumuko sa pangarap niya. Okay. So yun ang sikreto. Never giving up. Never giving up. Okay. So how important, especially the last few years, has your relationship with God been to you? Anong mga naging gabay niya sa iyo? Grabe, sobrang iba po. Iba yung Denise Zamboanga without God and Denise Zamboanga with God. Siguro kung hindi ko po nakilala si God, siguro hindi po ako world champion ngayon. Kasi sobrang dami po, like 4 to 5 times, like 6 years I've been waiting for the chance to become a world champion. Pero sobrang tines po ako ni Lord. Siguro ginawa niya yung dinelay yung dream ko para binigay niya sa akin yung talagang perfect timing. Okay. Yun lang. Thank you. Thank you po. Okay. Painless. Diba? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Waterproofing o sealant ba ang hanap mo? Sa German technology ng Sista, protektado ka hanggang 10 taon. Yan ang tapal na tatagal.